Okay, so isang mapagpalang umaga po sa lahat. So ulitin ko lang. So bago tayo mag-start, syempre nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. So ngayon, I have the recorded discussion po regarding sa wastong gamit ng salita. Pero syempre, bago tayo dumako sa wastong gamit ng salita, is magkaroon muna tayo ng pagbabalik tanaw regarding sa napag-usapan natin last week. Okay, so pag pinag-uusapan po natin ang wika, mula siya sa Latin word na lengua, na may literal na pagpapakahulugan na dila. Kaya nga pansinin ninyo kapag nagsasalita kayo, napakahalaga po ng dila para mabigkas natin ng maayos at malinaw ang tinatawag nating mga salita at mga tunog. Pansinin ninyo kapag hindi nyo ginagamit yung dila nyo, sige magsalita kayo, try nyo, mahirap, di ba? Hindi natin ma-produce ng maayos yung mga salita. Kaya nga ang wika, mula siya sa Latin word na lengua na may literal na pagpapakahulugan na dila. Okay? Kasi napakahalaga po ng dila kapag nagsasalita po tayo. Okay? Next naman po tayo sa iba't ibang mga tao na nagbigay ng pagpapakahulugan sa salitang wika. And the first one, we have Edward Sapir. Sabi niya, ang wika daw ay likas. Likas na sa atin. Kasi nga, likas sa atin ang matuto, di ba? Once na nakipagsalamuha po tayo sa labas, definitely we are learning, tama? Kaya nga likas na siya sa atin. And then, ito rin ay makatarungang pagpapahayag ng ating mga saloobin, opinion, mga damdamin. Kasi dahil sa wika, nasasalamin or nasasabi po natin yung mga iba't ibang damdamin, kaisipan, mga opinion po natin. Okay? Next tayo kay Henry Glasson. Sabi niya, ang wika ay masistemang balangkas. Nagiging masistema ang wika dahil nga meron tayong tinatawag na mga pag-aaral. Kasi ang wika ay hindi lang nabubuo basta-basta. So we have morpolohiya, pag-aaral ng salita, ponolohiya, pag-aaral ng mga tunog, and then we have pag-aaral ng mga pangusap, and that is the syntaxis, di ba? And then sa pangungusap, meron tayong dalawang ayos, the karaniwang ayos at di karaniwang ayos. Sa karaniwang ayos, nauuna po ang subject, and then to be followed by predicate. Simono siya, tas panaguri. Okay? And then sa di karaniwang ayos, nauuna si panaguri, the predicate, and then to be followed by subject. Kaya nga, example po, si Ana ay kumain ng mangga. Okay, so anong ayos yon? Karaniwan. Kasi nga, nauuna po yung subject or yung simono, and then yung panaguri, which is kumakain siya ng mangga, di ba? Okay? So, baliktaran natin siya. Kumakain ng mangga si Ana. That is di karaniwang ayos. Kasi nauna yung panaguri at nahuli si simono. Okay? Kaya po ang wika, hindi siya basta-basta. Masistemang balangkas siya. Okay? Next naman po tayo, we have Carol, 1964. Sa gisag daw or simbolo ang tinatawag nating wika. Kasi bawat simbolo, mayroon po silang meaning, mga mensahe na hinahatid sa atin na patuloy nating tinatanggap sa lipunang ating ginagalawan. Kaya nga, di ba, we have dalawang uri ng komunikasyon, the verbal and non-verbal. Under non-verbal, meron tayong mga senyales na kapag ginawa sa atin, alam na natin yung meaning. Okay? Kaya nga, ang wika, sagisag siya, simbolo siya na kung saan meron siyang kahulugan. Okay? So far, so good. Okay, and of course, last but not the least, we have Dr. Aurora Batnag. Sabi niya, ang Pilipinas ay isang multilingual. It is because binubuo tayo ng maraming wika at lengguwahe sa Pilipinas. Kasi 'di ba, pag isa lang mono, pag dalawa, bilingual, pag tatlo, at marami pang iba is multilingual or trilingual. At yung mga wikang ito, yun yung ginagamit natin para magkabuklod-buklod tayo, magkaintindihan. Kaya nga 'di ba kapag meron nag-aaway, ano yung sinasabi nila? Uy, mag-usap muna kayo ng maayos, ng mabuti. So ginagamit natin yung wika natin para magkaintindihan tayo at magbuklod-buklod tayo. Okay? Next tayo, characteristic katangian ng wika.
Siyempre, marami po yan, di ba? Nasabi ko na sa inyo, pero uulitin ko lang. Wika ay masistemang balangkas, wika ay sinasalitang tunog, ba? Wika ay pinipili at sinasaayos, ang wika ay patuloy na ginagamit, ang wika ay arbitraryo, ang wika ay dinamiko, ang wika ay nakabatay sa kultura, and of course, ang wika ay makapangyarihan. So, yun yung 8 na katangian ng wika. And of course, nabanggit ko rin yung 2 pagbabago sa wika natin. Siyempre, yung pagkakaroon ng mas maraming variety ng wika. Variety, iba't ibang klase ng wika, the dialect, the sociolect, the jargon, the idiolect, the Becky language, at marami pang iba. Na kung saan, ito yung palatandaan na nag-e-evolve, nag-i-improve, at yung mayabong yung wika na meron po tayo. And of course, ang pag-usbong or pag-unlad, pag-usad ng tinatawag nating teknolohiya. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, we cannot deny the fact that technology is really emerging, diba? Upgrading and influential. Kasi nga, we have this technology. At dahil daw nakikita natin yung pagbabago sa wika natin, diba? Sa grammar, maraming nagkakamali. It's because of the effect of technology. Dahil siguro pinapaikli natin yung mga salita. Kung kaya kapag ginagamit natin siya sa pangungusap, nagkakamali tayo. Okay? So this time, i-connect lang natin yon. Kasi ang pag-aaralan natin is wastong gamit ng mga salita. Okay? So, kasi tayo, akala natin na yung mga salitang binibigkas natin, dahil pareho sila ng bigkas, is same sila ng meaning, which is not true, diba? Kasi nga, may mga salita na pareho yung bigkas nila, pero iba yung pagpapakahulugan nila. Okay? So, these are the sample of wastong gamit ng salita. Kapag kasi nagsasalita tayo, we cannot recognize kung ano talaga yung gagamitin. Hindi natin masabing mali yun. Pero kapag sinusulat natin siya, madali nating ma-recognize kung tama ba or mali yung paggamit niya. Example, yung paggamit natin ng NG at NANG. Tama? Hindi natin ma-recognize kapag sinabi yan verbal. Na, uy, mali yung sinabi mo. No, hindi natin ma-recognize yan. Pero, nakikita po natin ang mali sa paggamit ng mga salita once na sinusulat po yan. Okay? Sa paggamit lang yun ng NG at NANG since pareho sila ng bigkas. Pero magkaiba pala yung meaning nila. So dito, I have here the few konting mga example regarding sa wastong gamit ng salita. Although marami sila, kaya lang kasi hindi naman kayo major in Filipino, so example ng mga to, iilan lang sila para at least somehow maging familiarize po kayo sa gamit nila. So ang pag-aaralan po natin for today is wastong gamit ng salita. So ito po sila. So I have here the lectures and nagbigay din po ako ng example in order for you na mas maging madali yung pag-unawa po ninyo sa mga salitang to. Okay? So, start na tayo. Pero syempre, bago tayo magsimula, handa na ba kayong makinig? Handa ka na bang makinig? Okay, kung handa ka na makinig, pasabi po ng isang aba. Syempre po. Okay, kung handa ka ng makinig, magsimula na tayo. So, unang salita is alisin. When we are talking about alisin, ito yung tatanggalin mo siya sa kinakalagyan niya. Kaya nga dito, meron tayong example. Alisin mo riyan ng mesa dahil nakaharang siya sa mga dumadaan. Ibig sabihin, tatanggalin natin kung nasan siya. Tatanggalin natin kung saan siya nakalagay. Kaya ang word na gagamitin natin is alisin. Gagamitin natin si alisan kung may lugar, tao o bagay na pinagtatanggalan pa ng isa pang bagay. Okay? Example, meron na siyang mana, pero tatanggalin mo yun sa kanya. Kaya nga, example nito is, alisan mo nga ng mana ang suwail mong anak. Ibig sabihin, meron na siya nun, pero tatanggalin natin sa kanya yung bagay na yun. Kaya ang gagamitin nating word is alisan. Okay, magkaiba po ang dalawa, tandaan. Alisin, tatanggalin mo siya sa kinakalagyan. Alisan, meron na siya ng bagay na yun, pero tatanggalin mo sa kanya yon. Okay? That is alisan. So, ano naman ang pagkakaiba ng iwan at iwanan? Magkaiba po yan. Iwan,
may lugar, tao o bagay. Pag sinabi mo lang iwan, ginagamit ito kung ang tinutukoy natin ay tao, bagay o lugar. Mag-iiwan ka lang. Okay? So example, iwan natin si Bebot. Okay? So yun po yun. Iiwanan mo si Bebot. Okay? Sa iwanan, parang nanghahabilin ka. Okay? Sa isang tao. Kaya ang gagamitin mong word is iwanan. Kaya nga pansinin nyo siya. Kung mag-iiwan ng isang tao o bagay sa isa pang tao, maghahabilin ka kasi. Kaya ang gagamitin mong word is iwanan. Kaya dito mapapansin nyo, iwanan ko muna ang kapatid ko sa'yo. Diba? Parang ganun siya. So, naghahabilin ka. Okay? Pero dito kasi sa iwan, parang iiwan mo lang, pero hindi ka naghahabilin. So, yun yung pagkakaiba po ng dalawa. Next tayo. Magkaiba ang pinto at pintuan. When we are talking about pinto, isang bahagi ng istruktura ng gusali. The door itself, yung sinasara at binubuksan natin, that is the pinto. Okay, kaya nga pansinin ninyo yung example, buksan mo ang pinto upang makapasok ang mga panauhin natin. So, bubuksan mo yung pinto. Pag sinabi nating pintuan, ito yung daanan o lugar na ginagawang pasukan o labasan. The doorway. Okay? So, example, sa pintuan dumaan ang mga magnanakaw. Okay? So, ito yung labasan kung saan ka lumalabas at pumapasok. That is pintuan. Okay? So far, naintindihan po ba? Okay. Next tayo. Pahirin and pahiran, magkaiba yan. Pag sinabi nating pahiran, it is tanggalin or alisin, to wipe. Okay, example. Pahiran mo ang iyong luha, tatanggalin mo yung luha mo. Gagamitin natin si pahiran kapag ang nangangahulugan kasi nito is to apply, lagyan. Okay, example. Pahiran mo ng floor wax ang ating sahig. So, ibig sabihin, lalagyan mo ng floor wax yung sahig. So, magkaiba po ang pahirin at pahiran. Pahirin is to wipe, pahiran is to apply. Okay, magkaiba po yan. Next tayo, sundin at sundan. Sundin, meron kang sinusunod na panuto. Okay, to obey. Okay, example, yung utos, yung instruction. So, ang gagamitin mo is sundin. Kaya nga, pansinin nyo, sundin natin lahat ang hinahabilin ng ina. Okay. Paano natin gagamitin si sundan? Gagamitin natin si sundan kung merong isang, kung pagpunta sa pinuntahan ng iba o kaya panggagaya sa ginagawa ng iba. Example ako, pumunta ako ng palengke. Tapos sasabihin mo, sundan mo nga siya. Ibig sabihin, pupuntahan mo siya. Okay? Kaya ang gagamitin natin is sundan, to follow. Okay? Sundin is to obey. Sundan is to follow. Kaya nga pansinin niyo yung mga example, susundan ko si nanay sa palengke. Okay? So, yun yung gamit niya. Next tayo, hatiin and hatian. Magkaiba po yan. Gagamitin natin si hatiin kapag meron tayong papartihin. Meron tayong i-divide. Okay? Hatiin is to divide. Example, hatiin mo ng pantay ang bilang ng mga chocolate. So, ibig sabihin, hatiin mo siya. I-divide natin siya. Gagamitin natin si hatian kapag magbibigay tayo to share. Okay? Example, hatian mo si bunso ng dalamong tinapay. So, bibigyan mo siya. So, dun natin gagamitin yung word na hatian. Okay? Hatiin is to divide, hatian is to share. Magkaiba po yun. Okay? Next tayo, walisin at walisan. Walisin, ito ay tumutukoy sa bagay na aalisin natin. Okay? Example, walisin natin ang mga nagkalat na papel. So, tatanggalin mo yung mga bagay na yon. Okay? Walisan, tumutukoy siya sa lugar na lilinisan mo. Walisan is lugar. Walisin is bagay. Okay, magkaiba po yun. Example, walisan ninyo ang bakuran mamayang hapon. So, saan ka magwawalis? Sa bakuran. Ang tinutukoy ay lugar. Kaya, ang gagamitin nating word is walisan. Okay?
So far, nagkakaintindihan pa ba tayo? I hope nagkakaintindihan po tayo. Next tayo, subukin and subukan. Magkaiba yan. Subukin, ibig sabihin, nangangahulugang tignan ng isang bisa o husay ng isang bagay. To test. Okay, example, subukin nga natin ang bagong labas na sabong panlaba kung makakaalis siya ng duming. Ibig sabihin, itatry mo. Susubukan mo siya. Susubukin mo siya. Okay? Susubukin mo siya. To test Subukan, gagamitin natin yung word na subukan kapag ka meron ka lang titignan, parang nag-spy ka. Okay? Example, subukan mo ang ginagawa ni Jess sa likod ng bahay. Parang titignan mo kung ano yung ginagawa niya sa likod ng bahay or sa likod ng bahay. So, subukan is to see, tingnan kung ano yung ginagawa ng isang tao. Ini-spy natin siya. Subukin is to test. Okay? So, yun po yung pagkakaiba nila. Next tayo, ang pagkakaiba ng may at mayroon. So, gagamitin natin si may kung kapag, ito yung mga sumusunod. Kapag ang salitang sinusundan ay isang pangalan, pang-uri, pandiwa, pang-abay, at panghalip. Yung mga bahagi ng pananalita. So, ang gagamitin nating word is may. Example, may asawa na pala si Linda. Asawa is pangalan. Tama? Kaya ang gagamitin nating word is may. Example pa, may magandang anak sina Don Ramon at Doña Ramona. Maganda, nagbibigay ng turi. Okay, kung ano ba yung katangian niya. So, that is pang-uri. Kaya ang gagamitin nating word is may. Okay, next tayo. May naglalaba sa ilog. Naglalaba, salitang kilos. That is the verb or pandiwa. So, ang gagamitin nating word is may. Okay? Next tayo. Sunod-sunod na biyayang dumating sa aming pamilya. That is pang-abay. Diba? Yung sunod-sunod. Kaya yung gagamitin nating word is may. Another example, may inyo-inyo na kayong tungkulin. Inyo-inyo kasi is panghalip. Tama? So, ang gagamitin nating word is may. So, kapag nakita nyo yung mga yan, ang gagamitin po nating word is may. Another pa, gagamitin daw natin yung word na may kapag kasunod ang panandang mga. Example, may mga masasamang loob na hinuli ang mga tanod kagabi. Basta nakita nyo yung panandang mga, ang gagamitin po nating word is may. Okay? So, paano naman si mayroon? Gagamitin natin si mayroon kapag ang kasunod na salita ay isang kataga na merong pa, kaya, pala, daw, at ba. So, kung nakita nyo yung 5 katagang yun, ang gagamitin po nating salita ay mayroon. Example, mayroon pa akong nais idagdag. So, nakita natin yung word na pa. Kaya gagamitin natin si mayroon. Another example, mayroon kaya akong inaasahan, nakita natin si kaya. Kaya ang gagamitin nating word is mayroon. Next tayo, mayroon pala kayong hinanakit sa tagapanguna. So, andyan pala yung word na pala. Okay? So, mayroon ang gagamitin. Next, mayroon daw siyang sekreto. Nakita natin yung word na daw. So, ang gagamitin natin is mayroon. Next, mayroon ba akong may tutulong? So, andyan yung word na ba. So, ang gagawin natin is gagamitin natin ang word na mayroon. Okay? Next tayo, pwede rin siya ng kasunod na panghalip panao sa kaukulang palagyo. So, example, yung mga tayong, sila, kaming, diba? Yung sila, kami, tayo, yung mga words na yun. So, ang gagamitin natin is mayroon. Okay? Another pa, ginagamit ito kung panagot siya sa tanong. Okay? Pag may tinatanong, pwedeng panagot siya sa tanong. Example, may pasok ba bukas? Hindi naman pwedeng sasagot mo, may. So, sasabihin natin, mayroon. Diba? Next tayo, may pera ka pa ba? Hindi naman natin sasabihin, may. So, gagamitin, mayroon. Meron. Okay? Meron, kaya lang, konti lang. Diba? Okay? Next tayo,
ito'y nagsasaad ng matalinghagang kahulugan. Diba? Example, kinikilala sila dahil mayroon sila. Ibig sabihin ng mayroon sila, parang may kaya. Kaya yung ginagamit na word doon is mayroon. Ang mga mayroon lang ang pwedeng sumama, ang may mga kaya lang. So, pwede pala natin gamitin ang mayroon na word kapag matalinghaga yung kahulugan. Okay? Depende po yan sa pangungusap. Okay? Excuse me. Next tayo, ang katumbas ng NG excuse, at NANG. Okay? So, gagamitin natin sa NG katumbas kasi siya ng salitang off sa wikang Ingles. Okay? So, pasensya na. Umubo na ako. Okay, medyo malikabok kasi dito. Okay, so gagamitin natin si NG kapag ang katumbas kasi ng NG sa wikang Ingles is off. Okay, example. Kapitan ng barangay ang aking ama. So, off yun. Ang aklat ng guro, off na naman yun, di ba? Example pa, Universidad ng Pampanga. University of Pampanga, di ba? Off. So, NG ang gagamitin. Next, pananda ito ng layon ng pandiwa. Example, pumitas, di ba? Pandiwa yan. Nangunguha ng, okay, ng mangga, ng bulaklak. So, ano siya? Layon ng pandiwa. Pananda siya. Okay? So, ang gagamitin natin word is NG. Pandiwa kasi is nagsasaad po ng kilos. Okay? Basta kapag pinagpipilian is NG at NANG at nakita natin yung pandiwa doon, ang pipiliin natin is NG. Okay? So, paano naman si NANG? Gagamitin natin si NANG, katumbas po siya ng noon or when sa wikang Ingles. Actually, mas maraming gamit ang NANG kumpara sa NG. Okay? Example, nung ako'y maliit pang bata ay nahulog ako mula sa puno. So, instead na gagamitin mo yung noon, pwede po siyang kahalili ng NANG. Okay? Kasi when noon. Mahirap ang buhay kaya nung. Okay? Minsan, noong ako'y makatungtong sa kolehiyo. So, instead of noon, gagamitin natin is NANG. So, pwede siya. Next tayo. Katumbas ito ng upang, para, o kaya so that sa wikang Ingles. So, example, mag-aral ka ng mabuti para umasenso ka. Diba kadalasan ganun? So, try natin siyang palitan. Mag-aral ka ng mabuti nang umasenso ka. So, same meaning pa rin sila. Uminom ka ng gatas para lumakas ka. Pero dito, pwede pa rin natin gamitin yung NANG. Uminom ka ng gatas nang ikaw ay lumakas. So, kahalili siya ng word na upang, para, o sa wikang Ingles is so that. Okay? Next, pagsasama ito ng pang-abay na at pang-angkop na ng. Okay? Example, laganap ng sunog bago pa dumating ang mga bombero. Okay? Para siyang laganap na ang sunog bago pa dumating ang bombero. Marami na ang namatay sa digmaan, pero sinashortcut natin siya sa NANG. Okay? Kasi nga, kahalili po siya ng pang-abay na at pang-angkop na NG. Kaya nga, pag pinagsama, marami nang namatay sa digmaan. Okay? Pwede rin siyang tagapag-ugnay na inuulit na pandiwa. Pandiwa ulit, salitang kilos. Example, sumulat ng sumulat, kumain ng kumain, tawa ng tawa, sulat ng sulat, umawit ng umawit. So, ang gagamitin natin word is NANG kapag inuulit po. Okay? So, next tayo, paggamit ng rin at din. Gagamitin natin si rin o kaya din kapag sigurado na tayo sa pahayag, sa statement. Okay, example. Ginagamit din natin ang din at daw kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Ano ba yung mga katinig? Diba? Pag sinabi natin katinig, yung mga hindi kasama sa patinig. Patinig is A, E, I, O, U. Pero meron siyang exemption. That is Y at W. Example, bumagsak din si Ron sa Filipino 1. So, sigurado ba siya sa pahayag? Yes. Next tayo.
aalis daw ang mga panauhin pagkatapos ng lahat ng gawain. Sigurado ba siya? Hindi. Kaya ang gagamitin natin word is daw. Okay? Next tayo. Ginagamit ang rin at raw kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Patinig is a, e, i, o, u. Kasama ang y at w. Example, ang bahay. 'Di ba yung bahay, nagtatapos yung salita sa y. Exemption kasi siya. Ang bahay raw nila ay nakasanla sa bangko. So, gagamitin natin si raw kasi hindi siya sigurado. Gagamitin natin si rin kapag sigurado. Example, sasama rin ako sa palarong pambansa. Sasama ka? Sigurado ka? Yes, kasi ikaw yung nagsabi. Kaya ang gagamitin natin is rin. Okay? Rin at din, ginagamit po siya kung sigurado ang pahayag. Raw at daw, gagamitin siya kung hindi sigurado ang pahayag. Okay? So, nagkakaintindihan po ba? Okay. Next tayo, ito mga karagdagan lang sila. Okay, so, karagdagang halimbawa, kilik. Pag sinabi natin kilik, dala mo siya sa baywang. Okay? Example, kilikan mo siya. Ibig sabihin, dadalhin mo siya sa baywang. Pasan, dala mo siya sa balikat. Pasan-pasan mo siya. So, dinadala mo siya sa balikat. Kip-kip, meron kang dala, sa kilikili naman siya. Bit-bit, meron kang dala, pero sa kamay siya. Ulitin natin, kilik, baywang, pasan, balikat, kip-kip, kilikili, bit-bit, kamay. Okay? So, yun yung pagkakaiba niya. Next tayo, tingin, titig, sulyap, at saka tanaw. So, una tayo sa tingin. Pag sinabi nating tingin, mababaw lang siya. Mababaw na pagbibigay pansin. Titignan mo lang siya. Tingin. Mabilis lang. Titig, medyo matagal na yung pagtingin mo. May kalakip na siyang pagsusuri, kaya tinititigan mo siya. Okay? Tanaw, nasa malayo pa lang pero natatanaw mo na siya. That is tanaw. Sulyap, may panakaw na tingin. Kaya nga nung sabi ng awitin, sa isang sulyap mo ay nabihag ako, 'di ba? Ibig sabihin, sulyap, merong pagnanakaw na tingin. Okay? Tingin, mababaw, titig, matagal at may halong pagsusuri, tanaw, nasa malayo pa lang nakikita mo na, and then sulyap, panakaw na paningin, pagtingin. Okay? Next, magkaiba po ang bulyaw at sigaw. Pag sinabing bulyaw, may halo na siyang galit. Example, pag pinapagalitan kayo ng magulang ninyo, malakas yung boses at may halong galit na. Tama? That is bulyaw. Sigaw kasi, sisigaw ka lang. Malakas lang yung boses mo. Example, diba? Parang gano'n. So, sumisigaw lang ako na malakas yung boses ko. Hindi kagaya ng bulyaw, meron na siyang halong galit. Yun yung pagkakaiba ng dalawa, bulyaw at sigaw. Next, magbangon at bumangon. Pag sinabi nating magbangon, meron kang tatayong gusali. O kaya, kung ano man yung itatayo mo. Example, magbangon tayo ng kwarto. So, meron kayong itatatag. Okay? Bumangon kasi is gumising, tumayo ka. Example, para kanino ka bumabangon? Nescafe, worry? Okay. Example, bumangon ka na dyan, late ka na. So, gigising ka na, tatayo ka na. Kaya ang gagamitin nating word is bumangon. Okay? And of course, last but not the least, ooperahin at ooperahan, magkaiba po yan. Ooperahin is specific kung ano yung tatanggalin sa'yo. Ooperahan, hindi siya specific. Example, ooperahin sa mata si Redel bukas. So, nandyan yung specific parts kung saan siya ooperahin. That is mata. So, pag sinabing operahin, pagtistis sa bahagi or organo ng katawan. Specific yung parts na ooperahin sa kanya. Ooperahan kasi, hindi specific kung ano yung ooperahan sa kanya. Example, ooperahan si Redel bukas. So, hindi natin alam kung ano yung ooperahan sa kanya. So, hindi specific yun. Okay? So, ulitin ko lang. Ooperahin, yung specific parts kung saan siya ooperahin, kung anong tatanggalin.
And then, ooperahan, hindi po siya specific. Ang tinutukoy lang is tao. Okay? So, naintindihan nyo po ba ang mga wastong gamit? These are just example and few words na, alam niyo yun, dapat nyong malaman. Okay? Especially kapag nagsusulat po tayo. Okay? Wala na po bang tanong? Wala na? So far, so good. Kung meron po kayong tanong, kindly message me if ever meron po kayong question. Kasi nga, ang lesson na to, at saka yung wika, kasama po sila. Sila yung magiging coverage ng long quiz po ninyo sa akin. Okay? So, it's really crucial na naiintindihan nyo po sila. Okay? Kung wala na kayong tanong, syempre bago tayo mag-iwahiwalay, nais ko munang ikinta lang salitang abakada. So, abot kamay nyo na ang yung mga pangarap, and then bakit pa kayo susuko kung kaya at kakayanin pa sapagkat darating ang araw na magsisipag tapos kayong lahat. So, nag-provide po ako ng lecture, pakibasa na lang po yung mga yon, okay? So, keep on fighting, keep on dreaming, and of course, keep on praying, and of course, keep the fire burning. So, again, a pleasant morning or afternoon po sa inyo. Mag-ingat kayo lagi and good luck. See you when I see you. Sige po, bye-bye!